Hello! Hello everyone! Mapagpalang araw sa inyo. God is good. Ano man ang sitwasyon natin, ang ating kapiligiran, mananatiling mabuti ang Diyos. And sa ngayon, welcome sa ating online worship service. I-share mo ito sa taong nais mong mapagpala. Purihin ang Panginoon. We are on the second week with our series with the theme Elevate Faith. Elevate Faith. Pag sinabing elevate, ito po ay mataas na antas or increase, leveling up, mataas na uri ng pananampalataya. Elevate faith. Ayon nga sa Hebrew 11:1, patungkol ito sa faith. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Inaasahan ang katiyakan sa bagay na hindi pa nakikita. Ang faith o ang pananampalataya ay lubos na mahalaga. Hindi ito opsyon. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, faith has saved you. So you must have faith to be saved. We need faith so that we can able to accept His divine calling. Ang tawag ng Panginoon ay hindi mapapalitan. Or the calling ng ating Panginoon is irrevocable. Hindi ito mapapalitan. Hindi na yan mababago. Dapat ito na maisakatuparan. But lack of faith cannot fulfill this calling. Kailangan din natin ang faith para makita natin ang mga gawa ng Diyos at makita rin natin ang ganda sa ating mga buhay. And we also need faith if we want to please God. Because in Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hindi malulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Kaya nga, faith is not an option. Lubos itong napakahalaga, lalo na kung nais nating malugod ang Diyos. At kapag meron kang faith, God honors faith. And it pleases Him. So have faith in God. And that faith must be elevated. Dapat nasa mataas na antas, matibay at matatag. Today, samahan ninyo ako sa ating paksa ngayong umaga. Increase your faith. Increase your faith. Magbasa tayo ng ilang talata mula sa Biblia. Mula sa Mark chapter 11 verse 22 to 24. Mark 11, 22 to 24. Ang nakasaad doon, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in the heart,
but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang katunayan o katibayan dito ng pananampalataya ay inihahayag ng labi. Sabi nga niyan, for your faith is revealed of your mouth. Pinahayag ito ng iyong labi. Wala dapat na pag-aalinlangan sa puso. Ika nga, no doubt whatsoever in your heart. At ito ay laging laman dapat ng iyong isip. Kaya sa faith, involves the mouth, the heart, and the mind. Kadalasan, mababasa natin na sinasabi ni Jesus, you of little faith. Katulad nung when Peter stepped down from the ship and walked on the water, and when the wind blows, ay natakot at nag-umpisang lumubog at humingi siya ng tulong kay Jesus at inabot siya. Noon naman na hindi mapalayas ng mga alagad ang masamang espiritu sa taong inaalihan nito, sabi, you lack of faith. You lack of faith. Pero, sa bahagi ng Lucas 17 o Lucas 17 talatang 5 or Luke 17 verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Increase our faith. Hindi lang pala basta may pananampalataya. Hindi lang pala basta't may faith ay okay na. Dapat nag-grow ito. Dapat na tumataas ang antas nito. Kaya ngayon, sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, in increasing your faith, kailangan ang una or number one, word. Word. Kailangan ang salita ng Diyos. Sinasabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Sa pakikinig at sa pakikinig ng salita patungkol kay Kristo. Dapat napapakinggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kaya huwag kakainisan ang salita tungkol kay Kristo. Maraming tao kapag ang salita na tungkol kay Kristo, lalo na kapag ito'y paulit-ulit, ay naiinis. Pero, sabi nga dito, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya wag na wag kakainisan ang salita tungkol kay Kristo para mag-grow o mag-increase ang faith. Kahit na ito ay paulit-ulit. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. May binabanggit din sa Roma 12, talatang 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin,
Bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So, maliwanag, we are given by God same measure of faith when we believe in Jesus Christ. Tayo po ay pinagkalooban ng pananampalataya nung tayo po ay nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi na natin ito hiningi, hindi na natin ito hinihingi. At hindi na rin natin ito ipinananalangin na magkaroon tayo ng pananampalataya because ang sabi ng salita, binigyan na tayo pinagkalooban ng Diyos pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Mayroong sukat ng pananampalataya. Hindi na natin ito hinihingi, hindi na natin ito ipinapanalangin na magkaroon ng pananampalataya kasi meron na tayo ng faith. Meron na tayong pananampalataya. Depende na lang ito sa bawat isa kung ano ang gagawin doon sa sukat ng pananampalataya na mula sa Diyos. Para ito ay lumago, para ito ay tumibay at maging matatag. At para tumaas o madagdagan ang inyong pananampalataya, ikaw na ang gagawa noon. Kasi nagkaloob na ang Panginoon ng paraan to increase your faith. Nang una nga dito is yung Word. The Word of God. You have to feed your faith on the Word of God. Feed your faith on the Word of God. At ang salita na yon, yung Word ng Panginoon, ay anong dapat gagawin? Una, basahin or read it and hear it. Read and hear. Read or at least hear the Word of God as in Romans 10:17 na binasa natin, nakot na natin kanina, ang sinasabi doon, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kung walang nagsabi o walang nag-share sa akin patungkol sa plano ng Diyos sa aking buhay, o kaya wala o hindi ako nakabasa at nakapakinig tungkol sa Kanya, wala rin sana akong idea tungkol sa pangangailangan at kahalagahan ng pananampalataya. Ang pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos ay katulad ng pagtatanim sa halamanan. Ngayon ay usong-uso ito. Mga plantito-plantita ang dami. This is worldwide pala. Na pagmamahal ngayon sa halaman. Ang sabi ko nga ngayon, nabigyan ng justice at masayang-masaya yung mga halaman. Nabigyan sila ng pansin. Okay, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay katulad ng pagtatanim sa halamanan. Magtatanim ka ng binhi o yung mismong halaman itatanim mo doon. Ang salita ng Diyos ay siyang binhi na nagpapatubo ng pananampalataya. Kasi ang pagkaalam or becoming familiar with the Word of God, which is the Bible, becoming familiar with the Word of God, the Bible, at ang pagkaalam kung ano ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbubulay ng content nito, ng content ng salita ng Diyos, ay magbibigay ng basihan for growing or increasing your faith. So, kinakailangan ito ay you must read and hear it. Hindi pa pwedeng may salita ng Diyos at patapos baliwala naman. Dapat binabasa
pinapakinggan. Kalawang bahagi dito sa salita ng Diyos. Heed and test. Heed and test. Ngayon kung bagsak ka, kung bagsak ka na unawain, kung bagsak ka na intindihan ang inyong binabasa o ang iyong binabasa at pinakikinggan o binabaliwala kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo, ang iyong pananampalataya ay walang pag-unlad. Walang progress. Tulog yan. Sa una dahil sa pananampalataya, kaya tayo ay naging anak ng Diyos. Sa makatuwid, in order to grow and increase our faith, kailangan natin gamitin yung ibinigay na sukat ng pananampalataya mula sa Diyos and progress on it. We have to use that measure of faith from the Lord, from our God, and build on it. Magpag-progress ka doon. Hallelujah. Alam nyo, hindi naman nagbigay ng pananampalataya ang Panginoon o hindi nagbigay ng faith ang Panginoon na mas malaki doon sa isang tao, mas marami dito sa isang tao. Hindi po. Nung umpisa tayong manalig sa ating Panginoong Jesucristo, pare-parehas ang sukat ng pananampalataya. Kaya lang, depende yon sa taong pinagkalooban ng pananampalataya nung siya ay maligtas. Kung paano niya ito palalaguin, paano niya patitibayan, paano niya i-elevate or ma-increase ang kanyang pananampalataya. Because increasing faith is a process. Increasing faith is a process. Patuloy na may pag-unlad. Dapat ang process ay nagpa-progress ito. Okay? Patuloy na pag-unlad. Yung isa pa. Yung isa pa ay test the Word of God. Kaibigan, kapatid, take note. Test, hindi contest. Nais kong maliwanag po ito. Test the Word of God. Pero dapat malinaw. Test, hindi contest. Kasi may hirap mapagkapag-contest sa salita ng Diyos. Test the Word of God. Subukin o patunayan ang salita ng Diyos. Patunayan na ito ay totoo. Doon nga sa patungkol sa pag-iikapo at sa pagiging mabuting katiwala sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Matatagpo natin yon at madalas natin naririnig sa Malakyas 3, talatang 9 hanggang 11. Dito sa mga teksto na ito ay inoffer ang isang practical way na sinasabi ng Diyos na masusubok at mapapatunayan na siya ay tapat sa kanyang mga salita. Ang nakasaad doon, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sa pagpapatunay mo sa kung ano ang sinabi ng Diyos at maranasan ang kanyang pagpapala, your faith will increase. Totoo po yan. Kapag napapatunayan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos at nararanasan mo yung kanyang pagpapala, mag-i-increase ang inyong pananampalataya. Pwedeng kasama ang trials and difficulties sa proseso ng testing. Pwedeng kasama yung mga trials
and difficulties. Doon sa bahagi ng testing. The process of testing the measure of faith you have may involve trials and difficulties. Sa ganong kalagayan, papaano ma-increase ang faith? May trials, may difficulties during the testing period. Paano? Paano ma-increase ang faith? Alam mo yung sagot dyan? Si Santiago. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ganito po ang pagkakasabi sa Tagalog. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Okay, so may word. Para ma-increase ang ating faith, andun dapat yung word. Yung word, read it and hear it. The Word of God, heed it. Unawain mo, intindihin mo, at patunayan. Hallelujah. Yan ang una. Ang pangalawa, kung merong word, merong practice. Practice. Put your faith into practice. Put your faith into practice. Last Sunday, may napakinggan na tayo, exercise your faith. Put your faith into practice. I-apply mo ngayon sa buhay mo. Put it into action. Hallelujah. Alam mo, na kapag regular kang kumakain, nabibuild up ka physically. Yan. Kapag regular kang kumakain, nabibuild up ang physical na katawan. Pero kung kumakain ka man ng mabuti, kumakain ka naman ng tama, pero hindi ka naman nag-i-exercise, ikaw ay malambot o mahina at wala sa ayos ang hubog mo. Ang lupit mo ng pastor. Pero ito pagkatotohanan. Ganon din, kailangan pakanin mo ang faith mo on God's Word. You have to feed your faith on the Word of God. Pero, kailangan you need to practice your faith. Put it into practice. Put your faith into practice. Actualize your faith. Apply mo ang faith mo. Kasi kung hindi, magiging mahina ang faith mo. Hindi mo makakayanang gawin spiritually ang magbunot ng bundok ng problema sa buhay mo. Hindi mo ito makakaya na alisin o bunutin ang bundok ng problema at sasabihin, ay papuntahin o itanim, itapon dun sa karagatan. Hindi mo kakayanang spiritually ang magbunot ng bundok ng problema sa buhay mo para papuntahin dun sa karagatan at nang hindi na ka makabalik sa'yo. You have to put your faith into practice to develop it and cause it to increase. Hallelujah. Back to Romans 10:17. But then faith comes from hearing and hearing by the word about Christ. Dito sa talata na ito, ang salita ng Diyos
The Word of God will build assurance. The Word of God will build confidence. And the Word of God will build faith in your heart. Tapos, i-practice mo na ang iyong pananampalataya. Then your faith will increase. Hallelujah. At para ma-apply mo ang iyong faith, dapat meron kang malinaw na kaunawaan. Okay? Para ma-actualize mo, para ma-put into practice mo ang pananampalataya mo, dapat meron kang malinaw na kaunawaan. Dapat nauunawaan mong mabuti, sino ba talaga ang Panginoong Hesus? Hindi lang sa isang aspeto, kundi sa kabuuhan. Sino ba? Ano ba ang Panginoong Hesukristo? Ang sabi ng Bible, si Jesus ay He is the exact representation of the Father. The exact representation of the Father. Kaya dapat kilalanin mong maigi si Lord. Kilalanin mong maingat at mabuti si Lord. And if you knew the Lord better, if you know the Lord better, you can trust Him. Sa pagtitiwala mo sa Panginoon, maaaring sa maliit na bagay ka lang unang nagtiwala kay Lord. You asked Him to meet your need. Pero, tingnan mo ang pagtugon niya na higit pa sa inaasahan mo. Yun na, kung ang Panginoon, kapag siya ay gumagawa, dapat bantayan mo, dapat tingnan mo mabuti. Kasi, gagawa ang Panginoon beyond doon sa expectation mo. Hallelujah. Tingnan mo. Kasi higit pa sa inaasahan mo. Ganyang kumilos ang Panginoon. At unti-unti, ang pananampalataya mo ay mabibuild to trust Him sa mas malaking bagay. Your faith in God will increase as you receive the answer to your request. So, ang pananampalataya mong tinanggap mula sa Diyos ay pwedeng mag-increase by feeding that faith on the Word of God and by putting it into practice sa iyong araw-araw na buhay. Hallelujah! Hallelujah! So, purihin ang Diyos. Let's go to conclusion now. So since faith is so absolutely essential, because we need faith to be able to accept the irrevocable God's divine calling. We need faith to be able to see His great works and the wonders in our lives. And we also need faith to please God. So, you are to increase your faith. And increasing your faith, you need the Word. The Word should be read. You have to read and hear and heed and test the Word of God. Remember, test and never contest on the Word of God. Word. At yung pangalawa, practice. Put your faith into practice. And to be able to actualize our faith, we need to know God better so we can trust Him deeper. As God performs beyond our expectations on whatever we ask of Him, there the increase of our faith. Faith that can move mountains in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, kaibigan, sa oras na ito, kung ngayon ka lang nakasama sa online worship service na ito,
Hindi aksidente yan. Sadya ni Lord ang sitwasyon na ito. Mahal ka ng Panginoon at may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Manalig ka na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo. Namatay si Jesus para sa iyo upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Nabuhay na mamuli para sa iyong tagumpay. Kilalanin mong nagkasala ka at humingi ng tawad sa Kanya, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang pagkahiwalay sa Diyos. Subalit, ang libreng handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa mga sandaling ito, I want you to close your eyes and pray this prayer with me. Hallelujah. 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 Pikit mo ang iyong mata. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Hallelujah. Lord Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ang pagiging makasalanan ko. Humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok. Sa oras po na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian mo po ako mula sa araw na ito. Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Kaibigan, ngayon kapatid sa Panginoon, kung tunay ang pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesukristo na iyong tagapagligtas at yung sariling Panginoon. Congratulations! Maging ang hugbo ng kalangitan ay nagdiriwang sa pagkakataong ito dahil merong kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong manalangin. Ama naming Diyos sa langit, lumalapit po kami sa iyo, O Diyos. Kailangan po namin ang tulong niyo. Increase our faith po. Samahan mo po kami sa anumang sitwasyon na kinaharap po namin. O Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Holy Spirit, you are working in us right now. Hallelujah. Touch your people, O God. Touch them. Hallelujah. Touch them. Hallelujah. Wherever they are right now. Puspusin mo po ng iyong kapangyarihan ang inyong mga anak sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Shikayaralabababa. Shandaralabakaya sayayalababa. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Sa oras mong ito, may pinagagaling si Lord. Hallelujah. May pinagagaling si Lord sa oras na ito. Masakit ang ulo because of migraine. Pinadadaloy ng Panginoon ang kagalingan mo ngayon. Hallelujah. Ngayon, receive your healing right now. Receive your healing right now. Hallelujah. 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 Meron dito dahil sa iyong pananampalataya. Ikaw na nahihirapan kumilos, nahihirapang lumakad,
God is touching you. God is touching you. Pinagagaling ka ni Lord. Hallelujah. Pinagagaling ka ni Lord. Kung ikaw ito kapatid, tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, mabuti ka sa lahat ng panahon. Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, we lift up our country, Philippines, into your throne of grace. Hallelujah. Heal our land, Lord. Heal our land, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang pagsamba ay para sa iyo lamang, o aming Diyos. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Tanggapin natin ang kanyang pagpapala. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin. We receive it. We receive it. Thank you, God.